Hello mga kabady! Welcome back sa ating YouTube channel at panibagong araw, panibagong upload tayo sa ating marereaksyonan na may mga nagre-request ito kung ano daw yung reaction at magiging opinion ko sa naging pahayag ni Kapitana ni Hides. Kaya wag na natin patagalin, kaya tara mga kabady, let's go! So ngayon, nagkaroon na sila ng tawag dito, nagkaroon sila ng pagtitipon nung nakaraan, which is nagpakain nga yung team nila yung bagong club team, no? And may mga money bouquet na si Bridget, no? So ayun, no? Parang pinush nila yung bagong love team ni Edo para siguro dito ipakita, no? Ipamukha kay Beyonce na may nakita nga ako sa Facebook na lalo daw nalalaos si Beyonce kasi nga Hindi, sadyang laos na talaga siya. Sadyang laos na talaga siya. Yan na talaga ang totoong words dyan. Laos na talaga siya simula nung wala na siya sa Kalingap. Hindi siya nalaos dahil wala na siya sa EDC, kundi nalaos siya dahil na wala na siya sa Kalingap. At dahil din sa pinagagawa niya. Hindi yan kinuha si Bridget na magtandem silang dalawa dyan para lang may pangtapat kay Beyonce. Sino ba si Beyonce? Para hanapan ng katapat? Wala na bang karapatan si Edo na makitandem sa ibang babae? Na wala naman na sila, natuldukan na yun. Kayo lang nag-iisip niyan na kailangan tapatan, kailangan ganito, ganyan. Kasi kayo, yan yung pag-iisip ninyo. Sarado. Ang pag-iisip nyo kasi, nakikipagkompetensya kayo na hindi naman sila nakikipagkompetensya sa'yo. Yun yung ano dyan. Hindi lang kuro-kuro na sinasabi na laos na si Beyonce. Talagang laos na. meron ng bagong love team si Edo. Pero kung natatandaan ninyo, nung nagkagulo ang EDSA at maghiwalay ang landas ni Edo at saka ni Beyonce, ang sabi ni Kalinga Prab, hindi na ilalove team si Edo kasi nga, tikul it naman. Ay, nang dahil sa tikul it, hindi na pwede i-love team? Age doesn't matter, Kapitana. Kapitana yung pangalan mo, di ba? Age doesn't matter kahit ngayong senior ma-inlove na sa 18-19, pakialam mo. At kahit man, nagsabi si Kalinga Prab na hindi na ilalove team sa Edo, kung gustong i-push siya ng mga tao, wala kayong magagawa dyan kung yan din yung kagustuhan ni Edo tsaka ni Bridget. Wala ding magagawa si Kalinga Prab kung may mga tao na todo suporta na i-push kung ano yung merong tandem si Edo tsaka si Bridget. Bakit ginagawa niyong big deal yan? Mag-move on na lang kayo sa EDC na wala na talaga yung EDC. Hanggang kailan sa Edo mananahimik mag-isa? Rights niya yan, sarili niya yan, may desisyon yan. Hindi nyo kailangan panghimasukan. Hindi porket Kapitana yung pangalan mo dito, himasukan mo sila. Hindi mo ba napanood yung naging live ni Kuya July? Na doon nag-comment si Kalinga Prab na wala pa namang officially na tinandem or magka-love team si Edo tsaka si Bridget. Pinakita pa lang sa atin at nasama sila sa content nila. Kinakagalit nyo na kaagad. Ano pa kaya kapag nagtuluyan na silang mag-love team na dalawa, baka pati puwet nyo uusok niyan sa galit. Bakit nyo ba pinipilit si Beyonce tsaka si Edo kung hindi naman talaga para sila sa isa't isa? Dahil dun sa ginawa ni Beyonce, sa tingin ninyo, hahabulin ni Edo para maging okay sila, para ipagpatuloy kung ano yung umpisahan nila? Pagkatapos din sinabihan sa Raffy Tulfo na manyak siya? Matanda na si Edo. Sabi ni Kalinga Prab, hindi na daw ilalove team si Edo at si Edo ay mag-aasawa na, which is, nasa marrying stage naman talaga si Edo. Pero anong nangyari? Wala ka nang paki doon. Kung kanino siya i-love team, ano gusto mo? Sa'yo i-love team si Edo? Pakialam mo nga talaga. Personal na nila yun. Choice na nila yun. Respetuhin mo na lang. Kung ayaw mo silang respetuhin, wag mo na lang panoorin. Pati dito sa live mo, ano yung thumbnail mo? Ano ba yung nagiging thumbnail mo dyan sa content mo na to? Diba? Si Hansel, chismosa? Bakit yung laman ng ano mo taliwas sa kung ano yung thumbnail, yung caption mo doon? Kapitana ka, mag-isip ka. Mag-isip ka. Kung ano yung caption mo, dapat yung magiging content mo konektado sa kung anong merong thumbnail ka. Pero ikaw, thumbnail mo si Hansel, usapin mo si Edo tsaka si Bridget. Nasaan? Nasaan yung tamang pag-iisip mo dyan? Dapat kung ganyan naman pala yung magiging laman ng live mo dyan, dapat pinalitan mo yung magiging thumbnail mo.
Hindi yung gagamitin mo yung pangalan ni Hansel, Vita, Bravo, Crackers. Pang thumbnail mo dyan. Tapos yung laman ng content mo dyan, si Edo tsaka si Bridget, gutom, gutom na gutom ka. Nilahat mo na silang ginamit ha. Pambihira kang kapitana ka. Itinuloy pa rin nila yung Bridget. Ilang taon na ba si Bridget, guys? Wala ka nang pakialam. Hindi mo naman anak si Bridget para pakialaman yan. Kahit na 10 taong gulang pa yan, wala ka namang rights yan na pakialaman yan kasi hindi ka naman nanay niyan. Okay, ilang taon na ba si si Bridget? Grabe naman kang makaigit. Kung ikaw yung kapitan sa barangay, binato ko na yung barangay mo ba? Pag ikaw yung naging kapitan sa barangay na kung saan ako titira, ambot na lang sa imo dolanggid. Marawit gid biga mo nakon kung ikaw yung maging kapitan ko sa barangay istaran ko. Diba? So, mga ano talaga, na ibig sabihin, doon mo na Mga ano talaga no, mga diwalwala no, kata parehas kanimo no. Pakialamira ba no? Kapitan, pangangaran mo sa YouTube. Sobra ka pa sa mga kriminal kung maka-asta dyan sa YouTube mo. Pakialam mo ka nanda. Oh, talaga makikita na may mga ano talaga, may mga intention, no? May mga syempre may intensyon sanda. Explain ko kanimo, kapitan. May intensyon sanda kung insa nga ilove team nanda day ang duwa para makabulig kay Bridget. Kung hindi nanda pag ilove team, minsan buligan mo? Na, ilunggot ang duwa. Sa'yo, ang tanong ko sa'yo, bakit mo sila kinokontent dito? May intention ka din, di ba? Yung mapagkitaan din sila sa kung ano yung meron kan dito, na kung saan yung caption mo, chismosa si Hansel. Pero ang kinalabasan ng content mo dito, paninira at pangbalahura sa Edu tsaka Bridget na tandem. Sinama pa lang sa vlog, nginig na kayo. Ano pa kaya kapag nagtuloy-tuloy na yung tandem nila? Wala pang ang official statement si Kalinga Prab dyan. Wala pang inanunsyo. Inunahan mo na. Pakialamira kang kapitana ka ba? intention. Tinapatan nila talaga para bumagsak si Beyonce. Yes! Hindi yan tinapatan para bumagsak. Talagang bagsak na talaga yan si Beyonce nyo. Sa tingin ninyo, sa ganyang attitude niya, hindi siya ikakabagsak niyan? Walang ibang bumagsak dyan kundi sarili niya tsaka yung mga taong nasa paligid niya. Kapitana, mag-isip ka. Magpa-assembly meeting ka muna sa tanod mo na walang barangay para na magkaroon ka ng idea at magkaroon ka ng tamang pag-iisip sa mga pinapasukan mo. Kasi yun ang sabi natin, hindi na yan nilalab team si Edo. Hindi na, Pakialam nyo gani, ano gani pagkalam mo kung ilab team pa na? Ano mo sagad, tas dyan kung ilab team na danay? Hindi man parak ni mo si Ido. Kapitana, bakit mo pinapakialaman si Edo? Kung ilalove team man yan sa iba, huwag ka mag-expect na sa'yo ilove team yan ang mapapasayo sa Edo para magiging ganyan yung reaction mo dyan. Na. maglalab team. Never na. Kasi nga mag-aasawa na. Tapos ngayon, Malay mo, baka si Bridget yung mapapangasawa niya. Hindi si Beyonce. Lugi ka. Mag-aasawa na si Edo, pero hindi si Beyonce mapapangasawa niya. Baka si Bridget yan. Yari ka. pino sila yung Bridget. Para na naman dito, pantapat na naman kay Beyonce. No? Alam mo, Kapitana, may pangtapat kay Beyonce or wala. Sadyang laos na yan. Sadyang bagsak na yan. Dahil din yan sa pinagagawa niya. Lalo na yung nanay niya mismo ang nagdadala sa ikabagsak at kasiraan nila. Maging bukas yung mata mo at yung isip mo sa buong pangyayari. Hindi yung magsistick ka lang sa isang sitwasyon. Tapos kung sino yung ilalove team sa lalaki, gaganyanin mo? Kapitana, mag-review ka sa logbook mo. Ang bilis. Meron na silang grupo, may mga GC na. So ibig sabihin lang yan, kung ganyan kabilis na nagkaroon na ng grupo at na nagkaroon na ng GC, ibig sabihin yan, malakas yung impact ng EDBRI kisa sa EDC. Wala pang formal, wala pang official statement si Kalinga Prab kung magtatandem or maglalove team yung dalawa ha. Pero may nabuo ng grupo at GC kaagad para sa EDBRI. Kasi, dyan pa lang, makikita mo na kahit sino pa yung itandem kay Edu, may nakasuporta. Hindi porket may nakatandem lang, pangtapat na. Nako, naklase ko Sa sa isip. team na yan. Hindi pa ba kayo nadadala, no? Si Edo, kung may si Edo, no? Kung may tawag dito, kung may hiya.
Kung ikaw din, kung mahihiya ka din sana, yung caption mo, si Hansel na chismosa, yung laman dito, si Edo tsaka si Bridget na kung saan, paninira yung ginagawa mo sa panibagong chapter na ginagawa ni Edo sa buhay niya. At kung talagang tawag dito, merong tinatawag na kumbaga yung parang naano ka na, parang nadala ka na, no? Eh dapat siya na yung umayaw. Eh ngayon, wala rin. Sa bagay, di ba? Sa love team kasi talagang bumabaha ang pera. O, di ba? Si ikaw na mismo nagsabi, sa love team naman talaga bumabahan ng pera. Eh, bakit hindi ka din maghanap ng kalab team mo? Si Dr. Love, ayaw mong kalab team yun. Si Red Sign. Diyan pala eh. Bakit dito ka bakit pilit mo? Kino-content yung kalingap na barya-barya lang kikitahin mo dyan na ikaw mismo alam mo pala na malaki yung kitaan kapag may love team. Eh, bakit ikaw hindi ka nakipag-love team para na pumaldo ka? Hindi yung manggamit ka pa ng ibang tao para lang mapagkitaan mo, sisiraan mo pa. Baka gusto mo din magkaroon ng love team, kaya ganyan ka na lang din ka-bitter pagdating kay Edo tsaka kay Bridget. O baka may pagnanasa ka lang kay Edo, kaya ayaw mo siyang ma-love team sa iba. Buaya, klaseng kapitana. Diyan mo na talaga makikita na no, meron talagang intention. Bumabaha talagang pera sa love team. Kita mo diyan sa ano pa lang, pilot episode pa lang yan ha. O, pilot episode pa lang yan ha. Pero nginig ka na ha. Ano pa kaya kapag nagtuloy-tuloy sila, no? Base ko pati patay mabuhi kanimo kon. Hinali magtandem sa dang duwa. Ano pa kitayhan niya ugtas mo? Kung magtandem nga opisyal dugid si Ido ug si Bridget na tinunto timo obra. Kasi masasabi kong pilot episode yun kasi waiting na daw sila sa episode 2, no? Sa part 2 or episode 2. So meaning to say, pilot episode yung dinner nila na yon. Dinner nila na yon. Dinner nila na yon na hindi ako inimbitahan. Kaya nang gagalaiti ako ngayon dahil tinandem si Ido kay Bridget. Totoo yan, di ba? Sayang ang sponsor. Yes, sponsorship talaga kasi sa totoo lang, sa love team, Alam nyo, sa sponsorship na yan, nakadepende naman yan sa sponsor kung magbibigay sila or hindi. Katulad yan, sa kaso ni Kapeso. Madidiktahan mo ba yung sponsor na wag magbigay sila dyan kung gugustuhin nila yan? Nagbibigay yung sponsor dahil gusto nila yung tao. Eh bakit ikaw hindi ka na lang din magbigay kung gusto mong magbigay? O baka na gusto mo din maghanap ng sponsor? Kaya mo pinag-iinitan niya naman yung dalawa na yan, hindi ka naman inaano. Kapitana ka, di ba? Tagapag-ayos ka ng problema. Ikaw lang yung kapitanang alam ko na tagapaggatong pa sa magiging gulo. Ano klaseng kapitana ka? Kung sa bagay, kapitana nga na walang barangay, talaga bumabaha ang pera. Yan sa mga sponsors, di pa ba kayo nadala? Kung naos si Beyonce, ilang buwan na issue paldo pa rin sila kay Beyonce, sabi ni Ma'am Sherry Bellini. Totoo yan, sayang ang pera. Alam mo naman, mga walang regular na trabaho, mga yan. ano sa tingin mo yung ginagawa nila nito na pagbablog araw-araw? Hindi ba to trabaho na kung saan nagpapagod, nagpupuyat din yan sila na kahit umulan, uminit, dinadayo nila yung mga kababayan na nangangailangan ng tulong at suporta? Katulad sa'yo, may trabaho ka din, di ba? Pinapakialaman ba nila kung anong meron ka para pakialaman mo sila? Kasi ilang taon ka na din ang babalahura sa Kalingap eh. Lahat naman ng mga love team, mga ka-love team dyan sa Kalingap, pinimasukan mo. Nakikisaw-saw ka para lang manggulo, para gawa lang ng issue, para may usapin ka, para lang sa may pang-content ka at para may mapagkitaan ka. Hindi ka din madadala kapag hindi ka din masampulan ng makasuhan ni Kuya Val at ni Kalingap Rab. Kapitana ka pa naman kung tawagin. Pero ikaw pa yung tagapasimuno sa mga usapin na ikakasira ng kapwa mo. And doon pala sa pilot episode nila, kainan na agad, oh, daming nakikipag-shoot doon. Bakit hindi ka din nakikikain doon? Kung pati yung pagkain doon sa pilot episode nila, nakita mo na gagawin mo pang issue dito, bakit hindi ka nakikain doon? Gutom ka na ba? Na pati yung pagkain? Pinapakialaman mo pa? O sadyang hindi ka talaga impitado doon? Gawa yun ng sponsor na kung saan suportado nila si Edo sa magiging katandem niya si Bridget na kung saan si Bridget naman matalino, talentada, klaseng babae. Hindi katulad sa'yo, kapitana yung pangalan mo, pero wala kang alam sa mga pinagsasabi mo. Tama lang makapagbitaw ka ng salita, di bali makasira ka ng tao, di bali makapag-insulto ka ng tao, ang importante sa'yo dito kumita. Bago mo sana pakialaman yung mga tao dyan sa Kalingap, pakialaman mo muna yung sarili mo, hindi yung pati yung pagkain na pinakain sa kanila ng sponsor na sumusuporta sa kanila dahil yun sa appreciation lang yun. Bakit ka pumuputok yung butsi mo, kapitana? Ano kinakagalit mo kung itandem si Edo sa iba?
Wala naman kayo. At huwag kang mag-expect na ikaw yung makatandem ni Edo. Ang dami na namang nag-joyride, di ba? So, pasalamat kayo kay Bridget, no? Kasi meron isang Bridget na pwede nyo namang magamit. Bridget na pwede niyong magamit. Yan yung isipin mo, kaya nga ikaw, kailangan mo din magpasalamat kay Bridget na kahit na iniinsulto mo si Bridget dito, nagagamit mo din siya para may content ka na kung saan yung caption mo, chismosa si Hansel, pero yung laman ng content mo, si Bridget saka si Edu. Hindi lang sila yung pagsabihan mo na magpasalamat sila kay Bridget, kasi ikaw mismo ginagamit mo din si Bridget para mapagkitaan mo. Sabagay, di ba, magbe-benefits naman si Bridget yan. Sana lang, ang ending ay, di ba, ay, hindi ka magaya dun sa iba. Laos daw, tapos lagi na lang content, mukha ni Beyonce kaloka, di ba? Kunwari lang nila yan na laos-laos. Kahit Laos naman na talaga. Bakit? Asa na ba ngayon si Beyonce nyo? Nagpakita na ba? Di ba? Na kung saan, yung tao na pinagkatiwalaan nila papasok sa bahay nila, dyan pa sila delikado dahil recorded pala yung mga usapin nila doon sa loob ng bahay nila. Ngayon, asan siya? Kung sikat siya, asan siya ngayon? Kung hindi nga, kung kinokontra yung laos na talaga siya, hindi nyo kasi maamin-amin at hindi nyo kasi matanggap eh. Sa sobrang pag-idolo nyo sa kay Beyonce, nabuang na kayo. nga nila tinapatan yan para ipakita na meron pantapat. Kasi kung laos talaga si Beyonce, hindi naman nila yan hanapan ng katapat at saka Ay sus, lalaos mo yan si Beyonce nyo o hindi. Kung gusto yan ng mga tao na itandem si Edo tsaka si Bridget, wala kayong magagawa dyan. Wala kayong magagawa. Sa totoo lang. Desisyon nila yun, hindi nyo desisyon yan. na may napapansin nila. Ang totoong laos hindi ko pinapansin. Di ba? Gagaya ng mga artista dyan. Wala na pumapansin kasi laos na. Bakit hindi sila papansinin kahit laos na? Sa palagay mo ba, sa ginawa nila, ganun lang kabilis? Nakalimutan yung pinagagawa nila kay Kuya Val at sa Kalingap? Sa mga artista, mabilis malaos, hindi na napag-usapan. Kasi wala naman silang iniiwan na bakas para mapag-usapan pa sila. Pero, i-compare mo yung mga artista na lumaos na kaysa kay Beyonce. Sige nga, yung mga naglaos na mga artista, hindi naman sila kasi nagpatulpo sa kung sino yung nakatulong sa kanila. Bigla lang sila nawala ng project. Bigla lang sila nawala ng spotlight. At hindi na napag-usapan. Samantala, ito si Beyonce. Kahit na hindi na yan makita sa screen, at kahit wala na yung project or wala din spotlight yan sa kanya, hindi mo yan mabura-bura na pwedeng mapag-usapan yan sa kahit saang mundo ka susulok. Kahit saan ka magpunta. Pwede yan anytime, anywhere mapag-usapan si Beyonce sa ginawa niya sa Matubang Family. Lalong-lalo na buong mundo ang nakapanood. Hindi naman yan totally sikat talaga si Beyonce para ganun-ganun na lang kalimutan yan. Sino ba sila nung umpisa? Di ba? So, hindi mo din kontrolado yung mga tao kung hanggang kailan sila mapag-usapan. Kaya hindi din napuputol yung mga usapin dyan kay Beyonce nyo dahil din sa mga pinagagawa ninyong defender at iniidolo ninyo dahil nga sa mga kung ano meron sa Kalingap, kinukumpara nyo siya sa iniidolo nyong kay Beyonce. Innatural, yung mga pro-Kalingap, nakikita yung mga ganyang banat nyo. Alangan man si Aramina yung i-content namin dito na kung saan kinukumpara nyo sila kay Beyonce. Hindi naman kami kasing tanga ninyo kasi. Kaya mo yung totoong laos. Pero kung ikaw po ay umiingay yung pangalan mo araw-araw, paano ka naging laos noon? Oo nga, pero isipin mo na hindi naman daw araw-araw nag-iingay. Paano ka, araw-araw daw, ikaw yung usapin dyan, araw-araw daw, ikaw yung ingay sa social media. Paano magiging laos? Alam mo kasi, aanhin lang yung kasikatan na sinasabi ninyo at kung hindi man talaga laos si Beyonce ninyo, aanhin lang yung kasikatan niya araw-araw na kinokontent siya kung puro naman sa kasamaan niya. Kapitana ha, pag-isipan mo, saan ba yung mas magandang sisikat ka? Sa magandang hangarin at ginagawa mo o sa kagagahan ng ginagawa mo dahil sumikat ka? Sumisikat nga siya. Para sa inyo, hindi siya nalalaos, pero sa anong bagay? Sa anong paraan? Diba sa kahihiyan at kasiraan din nila? Diyan sila sumisikat eh. Dahil din yan sa pinagagawa ng nanay niya. Na kung saan yan yung caption mo, diba? Chismosa si Hansel. Diyan yan sila sumisikat. Kapal mukha ni Edo, sponsor gising kayo mga sponsor. Di ba? Napansin ko lang kasi nakita ko yung pilot episode nila. May mga pamanik okay na. Ay, Diyos mio, marimar. Napanood ko yun sa pilot episode nila, may pa-bouquet. Pakialam mo, hindi mo naman pera yun para gagawin mong issue yan. At least,
Para yun sa kay, para yun sa kay Bridget, hindi yun kay Edu. Kay Bridget yun binigay. Pakialam mo ba, bakit? Ni 5, meron ka ba doon para pag-usapan mo pa dyan? Pakialam mo ba? Nung pinapalabas mo lang, na klaseng kapitana ka, inggitera ka. Inggitera ka. Sa kung ano yung nakikita mo sa iba, napupuna mo, ganyan yung mga tao, mga inggit. Ito mga sponsor na to, mga walang kadala-dala. Tapos pag nagkaroon na naman ng problema, Katulad sa'yo, wala ka din kadala-dala na ilang taon mo na binabanatan yung kalingap, hindi ka talaga madala-dala dyan kapag hindi ka makasuhan ni Kuya Val sa mga pinagagawa mo. di ba, nagmumukhang biktima na naman sila. Ha? Wala, totoo lang, di ba? Wala namang pakialam sa inyo yung, ewan ko na. Walang pakialam yung mga, wala namang pakialam sa inyo. Ano ginagawa mo? Minsan nga ginapakialaman mo. Buang ka, klase kapitan ka. Kapitan ka pa, ugok isip mo. Kapitan na ang tawgon, pero yung utok mo, sobra pa sa tanod. Na. Grabe, manti mo. Wala daw pakialam, pero bakit niya pinapakialaman? Pambihira kang kapitana ka. At kung ano man yung magiging desisyon ni Edo sa buhay niya, labas na kayo dyan. Wala na kayong pakialam dyan, hindi nyo hawak yung buhay ng tao. Kung sino man yung gugustuhin niya makatande, makalarte, o mapapangasawa, ang importante dyan, hindi lang si Beyonce yung mapapangasawa niya. At yan na lang ang tanggapin nyo. Yan yung masakit na katotohanan na si Edo para sa iba, hindi kay Beyonce. Hanggang dito na lang nakabati.